Hindi po nakarating si Vice President Sara Duterte sa NBI at doon pagtugon doon sa summon subpoena na ipinalabas ng NBI last week para nga imbestigahan siya at bigyan ng pagkakataon ng kanyang panig tungkol doon sa kanyang mga sinabi laban sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at Speaker of the House. At ang isa sa mga dahilan dahil daw sa hearing sa Kongreso ay kinansil nga yung meeting para bigyan daan ng Kongreso ang trabaho ng NBI. Mukhang nakakita na naman ng palusot Talaga bang ganon? Anyway, pakinggan po natin si NBI Director Jimmy Santiago dito sa mga dahilan ng sinasabing hindi nga pagdalo at saka kung kailan magsusunod. Mukhang binigyan pa ng pagkakataon hanggang December 11. Talaga lang Will comply with her request dahil sa due process, out of respect dahil siya due process. Pinakamataas na opisyal ng ating bayan. Tentatively, we will set the appearance of the Vice President on the 11th of this month, December. Ayun. So, December daw. Kabilang sa mga nais malaman. Talagang VIP talaga ang dating. Grabe talaga. Hindi nyo napansin? Talagang very important person. VIP talaga ang pangalawang Pangulo. Ang treatment ng ating mga autoridad. Sipin mo yan. Di kaya, ewan ko, nakakahiya na tayo sa international community. Ang isang tao na nag-utos para sa buhay ng Pangulo, Speaker at ng asawa, First Lady, hanggang ngayon, hindi ho makausad-usad ang investigasyon dahil eto nga, due process daw. Inimbitahan, hindi dumating. Tapos bibigyan ulit ng another 2 weeks. More or less, kasi December 11 pa ang next na inaasahan dadalo. At ang dahilan daw yung tungkol sa hearing sa Kongreso ay naunang kinansil ng Kongreso nung isang araw pa. 2 days before, kung di ako nakakamali, bago yung invitation ng NBI kay Sara Duterte, nag-announce na ang Kongreso sa magitan ni Congressman Joel Chua ng Committee on Good Government and Public Accountability o mas kilalang Blue Ribbon na kinansin nila para bigyan daan yung investigasyon ng invitation at investigasyon ng NBI kay BP Sara. Pero after niyang makancel yan pa rin ang ginamit na dahilan ng Office of the Vice President, yung hearing. Pinalabas late daw yung notice na na-cancel kaya hindi nakarating. Grabe. Naghahanap ba tayo ng hustisya? O nagbubulahan na lang? Naghahanap ba tayo ng hustisya? O talagang nagtatake pa na? Naghahanap ba talaga ng katarungan ang ating mga otoridad? O mayroon silang kinatatakutan? Ganito ba talaga ang sistema ng ating bansa? Pag malalaking tao, hirap na hirap maimbitahan. Lahat ng due process ibinibigay, lahat ng karapatan ibinibigay. Pero pag pangkaraniwang tao, tukang. Naalala ko tuloy yung record sa mga investigasyon. 30,000 people die. Operation Tukang. Double barrel campaign ng nakaraang administrasyon Duterte at on record dyan sa Quadcom Committee. Meron bang due process doon? Wala. Pero ito ngayon, anak ng dating Pangulo. Matindi ang mga sinabi laban sa Pangulo at Speaker of the House. Ganito kabagal. Ganito ang mga dahilan. Ganito ang nangyayari. Laging ini-insist ng NBI due process. Bigyan daw ng pagkakataon. Sana all ng mga Pilipino. Wow! Sa ibang mga bansa, mayamang bansa,
ang nagbabanta sa buhay ng Pangulo, Prime Minister o hari ng kailang bansa, arrested ka agad, aarestuhin. Pag nakita pupusasan, aarestuhin, kukulong nila kaagad habang iniimbestigahan at pinananagot nila sa kanilang mga batas. Dito sa atin, ilang araw na, linggo na, itong isyong ito. Hindi pa rin mapunta sa kamay ng mga otoridad si Sara Duterte dahil Vice President, dahil VIP. Again, nasa ng katarungan? Nasaan ang pantay-pantay na dapat ay pagpapatupad ng batas? Pagpangkaraniwang tao, walang warrant of arrest, huli dito, huli doon, kulong. Minsan walang investigasyon, nakakulong na. Ito naman, ang tindi ng mga sinabi, palaging pinagbibigyan dahil VIP. Meron bang provision sa ating mga batas na iba ang treatment sa mga VIP? Na iba ang treatment sa mga maiimpluwensyang tao at mayaman tao? Hindi ba sa bawat paragraph, section ng ating mga national law, maging mga local law, di ba pantay-pantay dapat? No one is above the law. Nagtatanong lang po. At yun naman po talaga. Wala naman tayong nakitang batas na itong section na ito, paragraph na ito, ng isang particular Republic Act o maging ang saligang batas na nagsasabing ito ay para sa mahihirap. Ito ay para sa walang pera. Itong batas na ito ay para sa may impluensya, para sa mayaman, para sa politiko. Walang ganon. Wow. Nasa ng katarungan? Paano ang katarungan ng maliliit? Paano ang hustisya ng walang kaalaman, kakayanan dahil mahirap lang sila? Kumpara sa mga maiimpluwensya na sa umpisa pa lang may katarungan na. Saka nakakitang yung subject for investigation, parang siya ang nasusunod kung kailan siya pwedeng tanungin. Yung subject for investigation, sila ang nagdidikta, sila ang magsasabi kung kailan ako pwedeng kausapin at kailangan yung tanungin sa inyong investigasyon. Ganon ba? Wow! Wow! Paano yan? Meron pa ho isang issue dyan, tatalakayin din natin sa susunod na mga ilang pagkakataon. Meron pa yung Office of the Ombudsman, parang gusto pang harangin yung power at trabaho ng DOJ, ng Police at ng NBI sa investigasyon. Parang gusto pang pagbawalan yung ibang departamento ng Office of the Ombudsman. Wow! Ang daming issue talagang hindi ko alam kung bakit nila ginagawa at paano nila nagagawa. Anyway, please like, share, comment, reaction sa ating mga pinag-uusapan. Tuloy natin. Hindi tayo atras dito. Laging mangingibabaw ano ang katotohanan sa kabila ng mga pagbabaligtad ng issue, pang-i-influensya sa issue, at kung ano-ano pa. Diyan lang po kayo. Hindi ko kayo pababayaan. Paparating ko sa inyo kung anong tama. May kanya-kanyang interpretation. Mananaw tayo sa mga nangyayari. At yun ang ating nararamdaman ngayon. Hindi ba? So, pakilike lang po ninyo.